Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa sa mga paborito kong pinakikinggan noon na tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano laban sa evolution or mga peking siyensya ay walang iba kung hindi si Kent Hovind. Now, I do not subscribe sa lahat at I do not promote ang lahat ng mga bagay na sinasabi niya. Pero I do remember ang isang bagay na kinuwento niya na minsan daw siya ay sumulat sa isang, kung tama ang pagkaalala ko, sumulat daw siya sa isang science magazine na yung magazine na yon ay nagpo-promote ng evolution theory, and sumulat siya ng ilang mga katanungan, and nag-hope siya na at least isa, dalawa man lang sa mga katanungan na yon ay i-feature at sagutin noong science magazine na yon. At isa sa mga tinanong niya ay may kinalaman sa termites or anay. Na ang sabi niya, ang katotohanan ito, ang mga anay ay tunay na kaaway ng mga kahoy. Ngunit kung hindi ho natin alam, ang mga anay ay hindi kayang tumunaw ng kahoy sa kanilang sarili. Hindi kaya ng anay mismo na tunawin yung kahoy na kinakain nila. Ang katotohanan, sa loob mismo ng anay ay merong mga single-celled organism, at yung mga organismo na yon sa loob ng anay, yun ang tumutunaw doon sa kahoy na yon upang ito ay maging pagkain nila. Ang punto ay ito, hindi mabubuhay yung anay kung wala yung organismo, at hindi mabubuhay yung organismo kung wala yung anay. At ang tanong ni Kent Hovind, alin ang naunang nag-evolve? Alin ang nauna? So hindi pwede mag-exist yung anay nang wala yung organismo na yun. At hindi pwede mag-exist yung organismo na yun na wala yung anay. Pareho silang nakadepende sa isa't isa. Now, kaya ko sinabi ho yan ay hindi para pag-aralan natin ang anay, kung hindi para gawin ho itong halimbawa o para makita natin na when it comes sa atin hong kaligtasan, particularly sa bahagi ng kaligtasan nating tinatawag na sanctification, ay merong dalawang involved na parties. Namely, ang Diyos na gumagawa sa atin at tayo na mga Kristiyano na gumagawa at nagsusumikap upang supdin ang kalooban ng Panginoon. At dito hinamon ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Philippi. Siya ay nasa kulungan at concern ang mga Kristiyano sa Philippi kay Apostol Pablo, at kanyang in-encourage ang mga mananampalataya sa Philippi na lalo na siya ay nakakulong, siya ay malayo, siya ay wala sa kanila, ay sila'y lalong dapat magsumikap sa kanilang kabanalan or sa sanctification. And this sermon ay pinili ko ho na pag-aralan ho natin ngayong unang taon o unang linggo ng bagong taon na ito upang i-encourage tayo lalo na ngayong 2025 by the grace of God for us to pursue ang ating sanctification with greater zeal sa biyaya ho ng Panginoon. So the message that I would like to give us this afternoon is this: the work of sanctification in the life of a Christian requires both the intentional and serious effort of the believer and the enabling grace of God. Ang gawa ng kabanalan sa buhay ng Kristiyano o ang seryosong kabanalan sa buhay ng Kristiyano ay nangangailangan ng intensyonal at seryosong gawa ng mananampalataya, at kalakip nito ay ang biyaya ng Diyos na nagbibigay kakayahan at gumagawa sa mga mananampalataya. So bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kailangan namin ng iyong gabay, kailangan namin ng iyong tulong. Hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Lord, hindi lamang sa pag-aaral na ito, kundi as we will see sa aming buhay ng pagiging Kristiyano, sa aming pagpapakabanal, Panginoon, hiwalay sa iyo.
ay wala kaming magagawa. Ngunit salamat, O Diyos, sa katotohanan mo na ikaw ay kasama namin. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na ang banal na Espiritu ay nakatahan sa amin. Salamat po at nawa, O Diyos, sa mga katotohanan ito ay ilagay mo sa amin ang lalo pang mas masigasig na pagnanasa na amin habulin, na amin magsumikap sa kabanalan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, at muli ikaw pong gumabay, ikaw pong magturo, ikaw pong patuloy na kung kinakailangan, O Diyos, ay gamitin mong liwanag ng iyong salita, i-expose mo ang mga lugar sa aming mga buhay na may mga kakulangan o kasalanan. At nawa, O Diyos, ang lahat ng ito ay magdulot sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, gusto ko lang unang linawin at I hope malinaw na dito sa ating church na pagdating sa kaligtasan, sabi nga sa Jonah chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord. Ang kaligtasan from start to finish is the work of God. It's entirely by the grace of God. As we have seen kanina sa ating Sunday school, sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. He, God, saved us. Ang paggawa ng kaligtasan, ang gawa ng kaligtasan ay gawa ng Panginoon. That ever familiar text sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So sana ho ay malinaw sa bawat isa sa atin that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So when God by grace ay gumawa sa ating mga buhay at tayo niligtas, and isa sa mga paborito kong halimbawa diyan ay yung halimbawa ni Lydia sa Acts chapter 16 na kung saan binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Ang Diyos ay kumilos sa atin upang makita natin ang liwanag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at tayo sumampalataya sa Kanya. Or sa language ni Apostol Pablo ay hinalimbawa niya ito sa divine fiat, or that word na sinabi, for example, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, ang sabi ni Pablo ito, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the Lord, knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kung dumating ang isang araw na may nagbahagi sa atin ng ebanghelyo, and again, gamitin natin yung term, at nagliwanag, naunawaan natin, nag-gets natin, and it's not the ability nung soul winner or nung preacher or nung Sunday school teacher. No, it's not that. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, it is God who commanded the light to shine. He had shined in our hearts. So yes, kung masasabi natin na ang creation is a miracle, that God out of nothing, He said, let there be light, and there was light. And in our own salvation, there was that miracle that God worked. Gumawa ang Diyos at nagbigay ng liwanag sa atin, kaya nakita natin si Kristo at tayo ay sumampalataya sa Kanya. So again, we are saved by the grace of God, by the work of God. At pagkatapos ng kaligtasan, pagkatapos ng conversion, doon nagsisimula ang gawa ng sanctification. At ang sanctification ay isang proseso. At ang bawat tunay na mananampalataya ay dumadaan dito. If we will define sanctification, let me borrow ang definition ni Wayne Grudem sa sanctification. Ang sabi niya ay ito, sanctification is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. Ang sanctification o ang kabanalan o pagpapakabanal sa isang Kristiyano ay isang progresibong gawa ng Diyos at ng tao na kung saan tayo ay ginagawang lalo at lalong malaya sa kasalanan at kawangis ni Kristo sa ating mga aktwal na buhay. So again, ang gusto ko makita natin dito ay yung synergistic
nature ng sanctification. Yes, when it comes to salvation, it is monergistic. It is God's work and God alone. Pero pagdating sa sanctification, nahandoon ang work ng tao at ng Diyos. Naalala ko ho, particularly noong buhay na buhay pa ang The Gathering, isa yon sa mga naging discussion, naging tanong. Pagdating sa salvation, yes, it's monergistic, by grace alone, without works. Pero pagdating sa sanctification, malinaw ang sabi ni Pablo, work out your own salvation. And then it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. So ang punto ho ay ito. Ang bawat Kristiyano, yes, sa biyaya ng Diyos ay ligtas na, but still undergoing pa rin sa pagpapakabanal. Sabi nga, construction ongoing. Hindi pa rin tapos. May makikita pa tayong mga, kumbaga sa mga building ay may mga nakaslipang bakal. Meron pang mga lugar na wala pang platada. Meron ka pang makikita na walang pintura. Maaaring merong mga poste na dinopormahan pa lamang. Construction ongoing ang isang tunay na mananampalataya. At kung alam niyo, minsan sa mga malls, kapag merong bagong stalls na itatayo at naglalagay sila, sorry for the inconvenience. And sometimes sa atin bilang mga Kristiyano, well, sorry for the inconvenience. Construction still going. Meron pa rin nangyayaring gawa ng pagpapakabanal o gumagawa pa rin ang Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colossians 3 verse 12, Colossians chapter 3 verse 12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, forgiving one another. If any man had a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So mula sa language ni Pablo na ito, it is almost assumed na ang mga Kristiyano, and these are true believers, ang mga Kristiyano ay magkakasala. At ang mga Kristiyano ay magkakasala sa isa't isa. So they will need to be long-suffering. They will need to forbear. They will need to forgive one another. And yes, there will be times na merong quarrel ang mga mananampalataya. Nevertheless, ang punto pa rin ay ito. Why? Bakit nangyayari pa rin yun? Because we are not yet perfected. We are still going through sanctification. And the church at Philippi, and by application, JCBC is still the same. Ano man ang nangyari, by the grace of God, kung nung last year ay sa biyaya ng Diyos, your spiritual life growth, nagkaroon ka ng paglago by leaps and bounds. Sabihin natin, Paul, yung 2024, yung spiritual life ko talagang kakaiba ang ginawa ng Diyos, mas lumalim ang pagkakilala ko sa Kanya, mas naging maganda ang disiplina ko sa salita ng Diyos, sa Bible, and yes, purihin ng Panginoon, but still, construction is ongoing ng 2025. And as long as we are alive bilang mga mananampalataya sa iglesyang ito, ay tuloy-tuloy pa rin ang paggawa natin kasama ng biyaya ng Diyos sa kabanalan. So the church at Philippi and us as JCBC are no exemptions. They're sinners saved by grace that are going through the process of sanctification. Now, higit sa malamang ay marami na tayong ilang dito ang first time na pag-aaralan natin ang ilang mga passage sa book of sa Philippians. Nevertheless, bigay ko lang ng kaunti ang background. Ang church at Philippi ay dumating si Pablo sa church na ito sa kanyang second missionary journey sa Acts chapter 16, na-convert ang babaeng si Lydia, and then also doon natin makita yung famosong conversion ng Philippian jailer, at mula sa ilang mga taong ito ay gumawa ang Diyos upang magkaroon ng iglesia, isang very robust church sa Philippi.
At napakaganda ng patotoo ng church na ito. Pag binasa nyo ang Book of Philippians, ang church na ito is a very caring church. May malasakit sila kay Apostol Pablo to the point na pinadala nila si Epaphroditus para kamustahin si Pablo at para ipadala yung kanilang tulong at suporta kay Apostol Pablo. The church at Philippi was a giving and an evangelizing church. Ang sabi ni Pablo, walang ibang church na talagang nag-minister sa akin at gayon din, kayo ay nakipag-partner sa gospel ministry. So again, this is a very robust and alive church. Ang church na ito ay nagbigay sacrificially para sa mga kapatiran na nangangailangan. The 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. And again, nagpadala nga sila ng tulong kay Apostol Pablo sa pamamagitan ni Epaphroditus, Philippians chapter 4 verse 10 and 18. And again, gaano man kaganda ang church na ito, and if you remember, may mga times na tinawag ko ang church at Philippi na dream church. Kumbaga, kung ikaw ay isang pastor, siguro ang gugustuhin mong pagpastoran ay ang church at Philippi. But as good as a church is, itong church at Philippi, ay hindi pa rin sila perpekto. Muli, they are going through the process of sanctification. At isa sa mga problema sa church ng Philippi, as we have hinted kaninang umaga sa atin ng preaching, ay merong division. At ang division ay nanggagaling sa kanilang problema sa pride. Merong disunity in the church. Kaya gayon na lamang yung paalala ni Pablo sa kanila na magkaisa sila, na magkaroon sila ng iisang kaisipan, na sila ay makipaglabang magkakasama, hindi makikipaglaban sa isa't isa, kundi makikipaglabang magkakasama alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Andun yung paulit-ulit na encouragement, admonition ni Pablo sa kanila to be united, to be of one mind, alang-alang sa Panginoon. At wag lang basta isipin ang sarili, wag lang bigyang pansin at wag itingnan ang sarili na mas mataas at mas mahalaga kaysa sa iba. So Paul encourages this church. Yes, very good church, but also a church with problems going through sanctification. So ini-encourage sila ni Apostol Pablo to continue in that process, to be faithful, to strive, to continue in the process of sanctification. And muli, kagaya sinabi ko kanina, I would like to encourage us, buong JCBC, this year 2025, wag tayong magkaroon ng fantasy na tapos na, okay na, naabot ko na, sapat na. No. Let us continue in that process of sanctification. Magsumikap tayo sa gawain ng kabanalan and ma-encourage tayo na kasama natin ang Panginoon at gumagawa siya. Dalawa lamang po ang punto na is kung bigyang pansin. Number 1, our part in sanctification. And then number 2, God's work in our sanctification. So number 1, our part in our sanctification. Verse 12, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, Philippians 2:12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. Again, that word wherefore is a conclusive word, kaya nga. At itong kaya nga na ito, kung yung aalalahanin kung saan nanggaling, sa chapter 2, verse 1 hanggang verse 11, ay sinaysay ni Apostol Pablo ang dakilang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo, that great humiliation, yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. At yun yung encouragement niya sa church at Philippi, na magpakumbaba ang mga mananampalataya, huwag tignan ang kanilang mga sarili, huwag maging mayabang, at ito ang magiging gamot o tulong para magkaroon sila ng pagkakaisa. So wherefore, after he had encouraged them to pursue humility, and the example is the Lord Jesus Christ, wherefore, ito ang kailangan yung gawin, my beloved, as ye have always obeyed, now not as in my presence only, but now much more in my absence. Mga kapatid, okay?
ito ang kalagayan nyo, ang ganda ng report nyo, pero may problema pa rin, may disunity, ang dahilan ay pride, at ilayo nyo ang pride, ang example na kailangan tularan ay si Kristo, at kaya nga, with the example of Christ, pursue sanctification. Habulin ninyo ang kabanalan. Lalo na, ang sabi ni Pablo, as ye have always obeyed. Alam ko, nahandoon ang ganda ng inyong patutuo at higit sa malamang, kinamusta ni Pablo ang mga Kristiyano sa Philippi kay Epaphroditus. Epaphroditus, kamusta ang mga kapatiran sa Philippi? At maaaring kinuwento ni Epaphroditus ang good report ng mga taga-Philippi kay Apostol Pablo. So again, kaya nasabi ni Pablo, you have always obeyed. You have always obeyed. Your testimony is good, not perfect, but your testimony is good. You have always obeyed. Pero gusto ko kayong hamunin, mga kapatid, sabi ni Pablo, not in my presence only, but much more in my absence. Now, hindi ko ito sinasabi na magpapaalam na si Brother Paul. But again, ito ay magandang hamon sa atin na ang punto dito, it's the word na much more. And hopefully, again, kung last year, if we, by the grace of God, have made steps sa ating sanctification, maaaring nag-improve ang ating discipline sa Bible, sa ating discipline sa prayer life, ang ating discipline sa meditation, yung ating discipline when it comes to serving and using our spiritual gifts and fellowshipping with believers, at maaaring may mga nakikita tayong nagbabago sa atin sa biyaya ng Diyos, yung bunga ng banal na Espiritu, nakikita mo na mas lalong nagsumasagana sa iyong buhay. Purihin ng Diyos sa bagay na yun. Pero hopefully this year, much more. Much more. Much more in my absence. And again, kinikilala ni Apostol Pablo ang katotohanan na yes, kapag nahandyaan ng spiritual leader, ay meron talagang maaaring sabihin nating push, merong encouragement. Kaya nga ho, lalo na sa mga gera noon, well hanggang ngayon naman, kapag ang mga commander or mga generals ay nasa forefront ng gera, yung mga sundalo na kasama ay mataas yung moral. Pero pag wala yung general, mabulay ang nangyayari doon sa kanilang army. Again, dito sinasabi ni Apostol Pablo, kahit wala ako, pursue your sanctification. Much more in mine absence. There must be a conscious, continuous effort sa buhay ng mga mananampalataya upang ang bawat aspeto ng ating mga buhay ay ipailalim sa otoridad ng pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Much more in my absence, work out your own salvation. Now, itong word na work out your own salvation, meron akong nalaktawan, sa ilang balikan ko lang. Even the holiest of saints alive needs to grow in obedience. Yes, even people in the ministry, kahit tayo na mga nasa ministeryo, kahit ang pastor, na araw-araw, naahadon na ang pag-aaral at pangangaral ng salita ng Panginoon, nakikailangan pa rin na magsumikap sa gawain ng kabanalan. At paano ito kailangan gawin? With fear and trembling. With fear and trembling. Itong word na fear and trembling ay usual na expression sa salita ng Panginoon. At ito'y nagpapakita ng matinding kaseryosohan. With fear and trembling. Sabi ni Pablo, not much more in my absence, hindi lamang sa pagnahandyaan ng manggagawa, kundi kahit wala ang mga kapatiran, kahit wala ang pastor na nakatingin, kahit wala ang mga kapatiran na nakatingin, saan man tayo nilagay ng Panginoon, nawa ay patuloy tayo magpursige sa kabanalan. Alam ko ho, at matindi ang struggle, lalo na ng ating mga kabataan. Pagsama-sama dito sa church, sabihin nating masaya. Pero kung ikaw ay nag-iisa at nahandoon sa iyong eskwelahan, kasama ang mga barkada, much more. Much more.
And paano ito dapat gawin? With fear and trembling. Ano dapat ang gawin ng mga mananampalataya? To work out your own salvation. Muli, I hope maliwanag na sa atin, hindi sinasabi ni Pablo that we should work for our salvation. Again, hindi nakabase sa atin works ang ating kaligtasan. But we must work out our salvation. Kanina, ang ganda ng translation sa Tagalog. Pwede bang sinubukan ko tandaan pero hindi nag-register sa isip ko. Ang sabi ho dyan, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo. Ipapamuhay, i-work out yung kaligtasan. Hindi para magkaroon ka ng kaligtasan, kundi yung kaligtasan na nakamit sa biyaya ng Diyos ay i-work out, ibubuhay, makita sa ating mga buhay. So again, we will not work out our own preferences, hindi yung kultura natin at hindi yung kinalakihan natin, kung hindi yung katotohanan na tayo ay tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. In other words of saying this, work out our Christianity. Ipamuhay natin yung ating pagiging Kristiyano. If you may be a teacher, work out your Christianity as a teacher. Kung ikaw ay housewife, i-work out mo yung pagiging Kristiyano mo bilang housewife. Kung ikaw ay isang, anuman ang iyong profesyon, basketball player, engineer, accountant, anuman ang iyong gawain sa kaman, tinawag ng Panginoon, negosyante. Hindi okay, Lunes hanggang Sabado, isasantabi ko muna yung pagiging Kristiyano. Hindi muna ako Kristiyano ngayon, negosyante muna ako ngayon. No. Kung hindi, in all of our life, let us work out our salvation. So muli, ang ating kaligtasan ay biyaya ng Panginoon at hindi ito bunga ng ating mga gawa. Ngunit kinakailangan ng ating kaligtasan ay makita sa pamamagitan ng ating mga gawa. At paano ito gagawin? With fear and trembling. Again, this is a normal expression sa Bible. This denotes the realization of the great gravity of the matter. Tuwing ginagamit yung expression with fear and trembling, nangyayari lang yung nanginginig, may takot na nanginginig pa when you realize yung gravity. Siguro, nung nag-iisip ako ng halimbawa, may inabot sa'yo na paper bag. Halimbawa, si Brother Kelly. May inabot kay Brother Gab. Brother Gab, pakihawakan mo nga itong paper bag na to. Halimbawa lang. O sige, Brother Kelly, hawakan ko. Ay, by the way, ang laman niyan, 3 million pesos. Nung na-realize mo, nung naging aware ka, nung value, yung gravity, yung palang seemingly simple na paper bag na yun ay naglalaman ng matindi, hindi lang basta, hindi mo lang sisway-sway yun na baka naglalakad. Siguro, habang naglalakad ka, yayakapin mo na. 3 million yun naman eh. You will take care of that bag with fear and trembling. You understand yung gravity ng matter. Nauunawaan mo yung bigat. That means to work out our own salvation with fear and trembling. Apostle Paul is calling the believers at Philippi to pursue sanctification with all seriousness. Well, again, sanctification is a serious matter. Dahil kung hindi tayo nagpa-pursue ng sanctification, isa lang ang ibig sabihin, well, actually, dalawa. Una, it's either you're a believer and you're living in sin, and be ready for the discipline of God, or pangalawa, baka mamaya ito ay ebidensya ng hindi pagiging tunay na mananampalataya. As Paul said sa Romans chapter 8, if kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan at hindi ito pinapatay, as John Owen said, be killing sin or sin will be killing you. So yes, sanctification is a serious matter.
Ginamit to ni Apostol Pablo itong word na fear and trembling para paalalahanan ng mga Kristiyanong alipin sa Ephesians chapter 6 verse 5. Sabi ni Pablo, Ephesians 6 verse 5, "Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh." Anong sabi daw? With fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. So with all seriousness, with all gravity, nahandoon ang matinding kaseryosohan. So the work of sanctification sa buhay ng mga Kristiyano ay kailangan nating ituring na may matinding kaseryosohan. Yes, lahat tayo ay seryoso sa iba't ibang mga bagay. Yes? Yung iba, seryoso pagdating sa negosyo. Yung iba, seryoso pagdating sa mga life goals nila. Yung iba, seryoso pagdating sa diet. Yung iba, seryoso pagdating sa exercise. Yung iba, seryoso pagdating sa career. Yung iba, seryoso pagdating sa ML. Gusto maging ano tawag dito? Professional ML player. Seryoso! Seryoso! Again, let me call us as believers, ano man ang ating career, ano man ang ating life paths, let us be serious in the pursuit of our sanctification with fear and trembling. Kung sa biyaya ng Diyos last year, again, ay nag-improve ka spiritually. Hopefully this year ay lalo tayo maging seryoso. Lalo tayo mas naging nakatuon sa kabanalan ng ating mga buhay. Fear and trembling is not a result of us looking at ourselves, but rather it is a result of us looking to God and understanding His greatness, majesty, and glory. Naunawaan natin kung sino ang Diyos. Naunawaan natin kung ano ang ginawa ni Kristo. Naunawaan natin kung ano ang tinding pinambayad para sa ating kaligtasan. Kinakailangan lamang na tayo ay magkaroon ng matinding kaseryosohan sa paghahabol sa kabanalan. So, unang punto, ang mga mananampalataya ay kinakailangan ibuhay ang katotohanan ng kanilang kaligtasan at makita ito sa pang-araw-araw ng mga buhay, pang-araw-araw nating mga buhay, at kailangan nating maglaan ng maximum effort para ito ay magawa. So we must work out our own salvation with fear and trembling. That is our duty in our sanctification. Ang ating duty ay hindi basta to let go and let God. Ang ating duty is to work out with all seriousness. So ang challenge show sa atin ay ito, are we working out our salvation? And if the answer is yes, are we working out our salvation with fear and trembling? Nawa ngayong taon ay lalo tayong magpursige. Well, number 2, God's work in our sanctification. God's work in our sanctification. Actually, dito sasabihin ni Apostol Pablo, bakit mo kinakailangan gawin ang pag-work out ng sanctification, ng iyong kaligtasan with fear and trembling? Bakit mo gawin ito na may matinding kaseryosohan? Anong sagot? Verse 13, for it is God. Bakit natin kailangan maging seryoso sa ating gawain ng kabanalan? Bakit natin kailangan maging seryoso sa disiplina ng pananampalataya, sa disiplina ng salita ng Diyos, ng pananalangin? Bakit natin kailangan gawin ito, i-pursue ito with fear and trembling? Why? Because of God. Dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. At ang sabi, because God is at work, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure.
Dalawa o at least tatlong bagay ang kailangan na ito ay ma-produce sa atin. Una, ito ay mag-produce sa atin ng matinding panggigilalas. It is God at work. It is God at work in us. Kaya tayo makailangan merong fear and trembling in the pursuit of our sanctification. It is God at work. Gumagawa ang Diyos sa atin. Hindi tayo nakaasa sa ating sariling kapangyarihan, hindi tayo nakaasa sa ating sariling kaparaanan. Ang Diyos ay gumagawa sa mga bawat mananampalataya. That's why hindi maaaring ang isang Kristao na naging Kristiyano ay walang magbabago. Why? Because God is at work. Hindi pwede ang isang tao ay magpapakilalang, ako'y naging mananampalataya na ni Kristo, pero sa kanyang buhay ay walang nagiging resulta. Why? Because God is at work. So mga mananampalataya ay kailangang seryosohin ang kabanalan sapagkat ang Diyos ay gumagawa. Ang mga mananampalataya din naman ay kailangan magkaroon at ma-encourage ng katotohanan na ito. Again, pag tingnan natin pambihira, Brother Paul, ang taas ng demand ng kabanalan, ang tindi ng disiplina ng buhay Kristiyano sa aking sarili ay hindi ko kaya. Yes, that is true. Sa ating sarili ay hindi natin kaya. Buti ko sabihin, Apostol Pablo, it is Paul Washer who said, it is impossible. Christian life is impossible. Be holy, for I am holy. Hindi natin yun kaya sa ating sarili. Sa ating sariling lakas ay hindi talaga kaya. So take courage. Be encouraged, believers. Kung sakali man, nung nakaraang taon ay Brother Paul, pumalya ako, napabayaan ko yung Bible time ko, napabayaan ko yung prayer life ko, ang dami kong napabayaan, ang dami kong pagpalya sa aking buhay bilang Kristiyano, yung aking patotoo, so on and so forth. But be encouraged, kapatid. God is at work in us. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi ni Apostol Pablo ito, for we are His workmanship. The word workmanship means product. Tayo ay produkto ng Panginoon. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So hindi lang tayo basta ini-inspire ng Diyos, hindi lang tayo basta ini-encourage ng Diyos na para ba siyang nasa sidelines at ikaw yung atleta at lalaban ka na at yung mga fans na nag-cheer sa'yo, go, 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 kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi siya ganun lamang. God is actively in us and working in us to do two things, to will and to do of His good pleasure. Para nasaid natin. Again, sa ating sarili, by the way, kaya dito lalabas talaga na wala tayong maipagmamalaki. Hindi lamang yung salvation ng pride-proof. Christian life is also pride-proof. Any advancement sa Christian life natin, wala tayong maipagmamalaki. Ginusto mo, ninasa mo, you willed ang kalooban ng Diyos na gawin ang gusto ng Panginoon, na sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Again, the reason why we willed it because God worked in us. So kung babalikan natin na nakaraang taon, any and every quote-unquote accomplishments natin sa buhay Kristiyano ay hindi natin pwedeng tapikin ang ating sariling balikat. Well, purihin ako. At ginusto ko yun. Biruin mo, nag-decide ako na maging mas maging matindi sa prayer, sa pagiging steward ko sa mga finances or resources na binigay ng Diyos. Ginusto ko yun. Again, it is not praise to us, but praise to God. For it is God who worked in us, both to will. So the willing of any good thing comes from God.
Hindi ito nanggagaling sa atin. Now, hindi lamang to will, but also to do. It's not just the willing, but also the doing. And the doing of God's will comes from God. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Hindi lamang ng pagnanasa, kundi kakayahan para gawin ang kanyang kalooban. And again, if we will look back sa 2024, anything na godly na nagawa natin, ang papuri ay dapat sa Diyos. Ang papuri ay dapat sa Diyos. So makita ho natin dito na ang Diyos ay hindi lamang siya nagbibigay ng desire, kundi ng abilidad. He enables believers to work out their salvation that He has given them. As Paul said, last Sunday, pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10, by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. I, yet not I. So, nung punto, this is the beauty of God's part in our sanctification. It doesn't allow us to be idle, and it prevents us from boasting. Ito yung ganda ng gawa ng Diyos. Kung tayo ay tunay na Kristiyano at nakatahan sa atin ng banal na Espiritu, hindi po pwedeng walang gagawin ng Panginoon. Hindi po pwedeng walang gawa ng kabanalan o ng sanctification sa buhay ng mananampalataya. So, kung meron man tayong advancement noong nakaraang taon, purihin ng Panginoon. Kung meron tayong pagpalya noong nakaraang taon, ngayong taon sa biyaya ng Diyos, it is God who works in us both to will and to do. So take courage, believer, to pursue with all seriousness our sanctification. Again, sa ating kabanalan, there is not only a mere passive surrender, but an active pursuit of holiness through the enabling power of God. Hindi lang ito passive surrender. Lord, ibibigay ko sa iyo lahat, bahala ka na. Hindi yun ang larawan. Ang larawan ay tayo ay active obedience through the enabling power of God. We get our resources for our life of sanctification from God. So narito ang challenge sa atin sa taong ito na ating kaharap. Kung sa biyaya man ng Diyos, maganda, spiritually speaking, ang 2024 mo, or hindi, take courage. Ito na nanatili pa rin ang utos sa atin to work out our own salvation this year with fear and trembling. Take courage, kapatid, kasama pa rin natin ang Panginoon. Kasama pa rin natin ang Panginoon at siya pa rin ang patuloy na gumagawa sa atin para nasain at gawin ang sang-ayon sa kanyang mga kalooban. Anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating posisyon dito sa iglesia, anuman ang ating kalagayan sa ating mga personal na mga buhay, mas kailangan at mas lalo tayong dapat magsumikap na humabol sa kabanalan. Nawa, ang 2025 ang maging pagkaloobin ng Panginoon na pagkatapos ng 2025 is a pursuit, a serious pursuit ng kabanalan sa ating mga buhay with fear and trembling. Yun ang ating obligasyon. Pero narito ang presensya ng Diyos. It is He who worketh in us both to will and to do of His good pleasure. Nawa ngayong taong to, ay tayo ay maging masigasig sa gawain ng kabanalan sa ating mga personal na buhay at sa ating buhay bilang isang iglesia. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patawad po. Dahil tunay, O Diyos, wala sa aming sumobra sa kabanalan last year. Ako ay nagkulang,
Lahat kami ay nagkulang. At nawa tulungan mo po kami. Kung sa biyaya mo, O Diyos, ay merong mga advancement in holiness last year, o nawa lahat ng papuri ay ibigay namin sa iyo. And again, Lord, aming inaamin, meron mang advancement, maraming kakulangan. Patawad po. Patawad sa mga pagkakataon, at oo, marami ang pagkakataon na hindi kami naging seryoso. Hindi makakarakterize ng fear and trembling ang aming kabanalan o paghabol dito. Tulungan mo nawa kami, tulungan mo po ako. At salamat, O Diyos, sapagkat sa harapan ng humanly impossible task na ito, salamat na ikaw ang kasama namin, na ikaw ang gumagawa sa amin upang nasain at gawin ang ayon sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos. At nawa tulungan mo kami na lalo pang maging masigasig. Tulungan mo kami na lalo pang sadyain. Tulungan mo kami na lalo pang maging aware, maging seryoso sa gawain ng kabanalan. Dahil alam namin na hindi kami nakaasa sa aming sariling lakas kundi sa iyo. Alam namin na ikaw ang gumagawa sa amin. Lord, ingatan mo po ang bawat mananampalataya. Ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. At nawa ang bawat isang mananampalataya rito ngayong taon ay lalong maging mas seryoso sa kabanalan ng buhay sa biyaya mo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.